Glory to God! Glory to Christ Jesus! Palakpakan nating Diyos na buhay, isang pinagpalang hapon, tanghali, umaga sa ating lahat, mga kapatid. Yes. Ngayon din po, ibatiin po natin ang nasa FB Live, mamayang hapon po sa ating, mamayang gabi sa ating playback. At isang pinagpalang hapon, mga sisters. Amen. May Meron bago pa po ba tayong tayo? Mga sister, may bago po ba tayong dalo? Wala. Wala. Darating. Darating. So kung wala po ay, sino Dadako po na pinagpala? Si sister. Sinong unang mahahayag po, mga sisters? Si Meron? Lahat po tayo pinagpala. Amen, Sister Esther. Esther, palakpakan ng ating Diyos na buhay. Praise God. God is good. All the time. All the time. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Mga kapatid, ganito po ang nangyari sa akin kahapon. Ano kahapon ba? Monday. Kahapon, no? Kahapon. Pumunta po ako sa isa kong trabaho. On the way home po, kumbaga nagugutom na ako. Mag-alauna na pasado. Dumaan po ako ng 7-Eleven po. Tapos, ang pera ko, pambili ng sandwich sana. Kulang. Sabi ko, wag na lang dahil mahal pala ito. Sabi ng yung cashier, look for it, there's a cheaper one, $16. Sabi ko, okay, I can get the $16. Sabi ko, Lord, ito na lang pera ko. Hindi ko, gusto ko itong isang tag-24 dahil medyo mabigat-bigat, sabi. Pero kulang yung pera ko. Sabi hindi ko rin po namalayan. Yung likod ko, that's citizenship. Mukhang mukhang Amerikana, pero ang ganda niya. Sabi niya, sige, kuha ka na lang. Nagtataka ako. Sabi, bakit nagsalita ito ng Tagalog? Sabi, I'm a half Filipina. Sabi niya, kumuha ka, bilhin ako, bayaran kita. Totoo, ma'am, are you sure? Sabi ko, ma'am, thank you, Lord. Praise God. Talagang, lahat talaga tayong mga kapatid, mayroon tayong angels. Talagang, Amen. kung anong tinatanim mo, yan din ang aanihin mo. Amen. Thank you, Lord, sa wisdom. Napakabuti mo, O Diyos. Talagang hindi mo ako pinabayaan. Panginoon, ako'y gutom. Tapos, yun pala, wala akong pera. Mayroong talagang angels nagbigay sa akin ng pambili ng tinapay. Amen. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen, sister. Amen. Kahit sa maliit na bagay, tayo pinagpala ng ating Diyos. Amen. May mga paraan si Lord. Amen. Sino pa po? Si sister. Sino pa? Parang may bagong dating ata. Sino pa po? Mukhang merong bagong dating. Baka gusto mong hindi siya Hayag. nakikinig eh. Sino po? Sino po? Tintin? You want to share? I-share mo yung kabutihan ng Diyos at dito ka na ulit. Welcome back, sister. Welcome back, Tintin. Masaya kaming nandito ka ulit. Kasama-sama tayong magpuri kay Lord. Hi. I'm not prepared. Diyos ko. Thank you. Welcome home. Always be my home. Yeah. Gusto ko lang magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Anyway, ang tagal. Natapos na yung aking 2 years contract sa Pilipinas. Kaya, hello, I'm back. Gusto ko lang po ulit magpasalamat kay Lord kasi for past 2 years, marami nangyari, marami pinagdaanan. But just last year, September pa, tinatawagan ako ni Naamo na bumalik. Sabi ko, ayoko pa. Sabi ko, ganun. Kaya pa. Then, nag-apply ako sa government. So, natanggap naman ako. Tapos, noong December, hindi nila ako tinitigilan. Sa tawag ni among babae, sa kanilola, sabi niya, please, Christine, we need you here, ganyan. And may nangyari. Kaya, na-push din ako na bumalik. Kaya, thank you, Lord, dahil sa dati ko pa ring amo, na sobrang bait, na binilis ako simula pa lang na mapapunta ako sa kanila. And ayun, thank you sa lahat ng mga nakasama ko dati dito na ngayon ay makakasama ko ulit. Anyway, thank you so much. Thank you, Lord. Ayan, balik paglilingkod tayo kay Lord. Yan. Salamat po sa ating lahat. And thank you kay Yahweh El Shaddai sa lahat ng paggabay mula dito sa Hong Kong noon, sa Pilipinas sa loob ng 2 taon at ngayon I know na
never akong iiwan ni Lord. Anyway, yeah. Thank you so much. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Welcome back, Sister Tintin. Masaya kaming kasama ka ulit namin. Amen. Sino pa po? May time pa po tayo? Sino pa po? Sister Looney? Sino pa? Kano lang ka? Sister Lai? May time pa po tayo. Sino po ang maghahayag ng kabutihan ng Diyos? Amen. Kung wala na po. Nag-CR siya. Ikaw na lang. Okay. Amen. Praise the Lord. Ipalakpak po natin ating mga kamay sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. So, magsiyo na po ang lahat mga kapatid. Ako'y sa oras na ito. At ito po'y makinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating kapatid, Brother Bay Gonzales. At sa pagpupurit pananambahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. At sa pananalangin ng ating kapatid si Sir Dina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa mga oras na ito, Ama, naririto na naman kami sa iyong banal na tahanan upang magpuri at magpasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa amin. Panginoon, naririto kami humingi ng tawad sa aming pagkakasala, sa aming kapwa, sa aming isip, sa salita at sa gawa, lalo't higit sa iyo. Dalangin namin, Ama, ang paglinis niyo sa aming puso't isip, mula ulo hanggang talampakan, upang sa gayon kami ay karapat-dapat na tumawag sa iyo, Ama, karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala mo. Ama, pagpalain niyo ang mga attenders, music ministry, mga workers, nawa, patuloy kaming maglingkod sa iyo ayon sa iyong kalooban. Bigyan niyo kami ng kagalakan at kapayapaan sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain niyo, Ama, si Brother Hernan Gonzales na iyong sinugo. Lagi mo siyang iingatan, bigyan ng kalakasan at karunungan upang maihatid ang mabuting balita. Dalangin namin, Ama, kami yung samahan sa pakikinig, upang sa gayon ito'y magsilbing lakas at gabay namin sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat, Ama, at tinangkinan namin ang 100% katagumpayan sa gawain sa hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat na pong handang magpupuri sa ating Diyos na buhay. Let us welcome the Holy Spirit. Oh, glorify you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill us, Lord. Fill us, hearts, fill this place. Oh, we give this glory, Spirit. We give you praise, Lord. Spirit. We welcome you. Welcome you, Holy Spirit. Welcome you, Holy Spirit.
sumayaw na sa ating Diyos na buhay. Amen. 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 Praise the Glory to Lord. God. Yes. Woo! Glory to Lahat God. ng sumayaw What a sa great ating Jesus. Diyos na buhay. Glory to God. Come on, dancers. It's a great thing to praise the Lord. Amen. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord! Palakpak mo. Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Ayon sa Matthew 16:24, then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sa oras na ito, pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay sa kanyang pagpapala sa ating pagbibigay buhay sa kanyang mga ginagawa sa ating buhay. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Sa iyo, Panginoon. Salamat sa cross, Panginoon, na walang hanggang pagmamahal mo sa amin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid.
Praise you, Jesus. Glorify your name, O Lord. Welcome, Holy Spirit. Take control in this place. Through your words to take the path, they just could not understand. You must know some word was gone to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. There come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai. There come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Praise you, Jesus. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Muli, Panginoon, ang araw na ito, araw ng Martes, para po sa mga iyong mga anak na nag-day off ng araw ng Martes. Narito sila dahil sila po mayroong commitment sa iyo. Inalay nila ang kanilang panahon sa paglilingkod sa iyo at sa pakikinig na iyong mga salita, sapagat ito po ang gabay at patnubay namin sa aming paglalakbay sa mundong ito, lalong-lalo na dito sa ibang bansa. Lord, pagpalain mo po ang mga kapatid kong ito nagsisikap. Ang wika mo, mapalad ang mga taong nagmimithi na makasunod sa inyong kalooban, pagkat anuman ang kailang mithiin, ipagkakaloob mo sa kanila. Kaya Lord, hinahabilin po namin sa iyo ang fellowship na ito sa simulang sa matapos. Ang kalooban mo lagi maganap, hindi po ang kalooban namin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig.
Amen. Taas ang kamay. Iwagayway. Sumigaw! Sa galak. Yan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. So, batiin niyo ang katabi ninyo na, Sister, huwag kang mawala ng pag-asa. Darating din ang matagal mo nang hinihintay. Sabi ng isa, kailan? Okay. 2 araw na po ito. Part 2, ang topic po natin kapon ay Be Good. Lord, teach me become good. Alam mo, may mga taong gusto nila maging mabuti, pero hindi nila magawa. Kasi, pag wala ang salita ng Diyos, hindi mo magawa yan. Kaya hingi ka pa rin ng tulong sa Panginoon. Lord, teach me become good. Turuan mo ako na maging mabuting tao, mabuting kaibigan, mabuting asawa, mabuting katulong, basta lahat mabuti. Kasi nawala na po yung kwan natin. Nung unang panahon, napakabait ang mga bata. Bakit? Elementary pa lang, mayroon na tayong tinatawag na good manners and right conduct. Ngayon, ano nangyari ngayon? Wala nang manners. Wala nang manners, wala pang good. Di ba? Yon. So, kailangan turuan. Trabaho ito ng mga preacher. Trabaho din ng mga pari. Trabaho din ng mga pastor. Lahat trabaho nila yon. Trabaho namin lahat yon to teach. Turuan ang tao. Okay? Ang gamot sa taong nakakalimot ay paalaala. Ang salita ng Diyos ay isang paalaala sa atin. Amen? Okay. Bago tayo basahin ng Bible, yung pong mga tumagal dito sa El Shaddai, yung mga nag-for good na, 30 years na, 36 years, sila po ay may commitment. Hindi po sila yung urong-sulong, attend, hindi, attend, kailangan consistent ka. Amen po ba? Ngayon, ang ating topic ay tungkol po sa Lord. Sabihin niyo, Lord, teach me become good. God is good. Yan ang Diyos all the time. Tayo mga tao, paminsan-minsan lang. Okay. In the book of Psalms, chapter 86, verse 11, ganito ang sinasabi. Teach me, Lord, what you want to me to do, and I will obey you faithfully. Teach me to serve you with complete devotion. Ang kalooban mo'y ituro sa akin, at iyon ang tapat na aking susundin. Turuan mong maglingkod ng buong taimtim. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nalulugod ako
Amen. Palapakan natin si Lord. Magsiupo po tayo. Ikaw lang ang nagtiwala sa akin. Mabuti nagtiwala sa atin ng Diyos. Pero tayo walang tiwala sa Kanya. Amen? Okay. Ito po ang problema natin sa panahon natin ngayon. Kasi medyo sa ibang bansa, sa Amerika, pinatitigil na yung prayer noon. Kaya nagka-problema ang buong Amerika Tapos gumawa na sila ng mga batas na labag na sa kalooban ng Diyos. Doon nagsimula yan. Divorce, same-sex marriage, at saka ano pa, yung death penalty. So, ngayon, unti-unti na tinitingnan ni Trump. Kasi nung unang term ni Trump, sinabi niya, America will great again if the people come back to God. Kaya nga nag-declare siya na the only two lang sa Amerika yung men and female. No? Kaya na problema ngayon doon yung mga yung mga ibang Okay. Iyan ay tinuturo. Ang pagiging mabuting tao, tinuturo iyan. Hindi naman yung instant na pag-atin mo sa misa, pag-atin mo sa gawain, mabuti ka na. Sabi nga na siya, little by little every day, little by little every day, Jesus is changing me. Gamay-gamay lang, kunti-kunti lang. Pero, tuloy-tuloy. Kung hindi mo magawa agad, kasi si San Pablo mismo nagsabi, ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Yung gustong kong gawin na mabuti, hindi ko magagawa. At yung hindi ko gagawin, yun ang ginagawa ko. Tapos sabay sinabi ni San Pablo, sino makapagliligtas sa akin? Alam mo ang sumagot din noon? Siya rin, San Pablo, salamat na lang, may Diyos. Siya ang makapagliligtas sa akin. Amen? Yan. So ngayon, ito pong aralin na ito ay para po sa mga taong gustong maging mabuting tao. Ang sabi niya, teach me, O Lord, what you want me to do. Lord, turuan mo ako. Kung anong gusto mo sa akin. Hindi ko kaya, Lord. Turuan mo ako. Ano sinabi ng Panginoon? Nandoon ang mga mangangaral. Kung hindi kayo magbago at hindi kayo nakikinig sa mga turo na mga nagtuturo ng mga salita ng Diyos, mapapahamak din kayong lahat. Amen? At kayo naman na mga tagapagturo, umiiwas kayo, baka magalit sa inyo ang tao. Hahatulan ka ng Diyos pagdating ng panahon. Kasi minsan, selected lang yung ituturo. Baka may magalit sa akin. Alam mo, sinabi ng una yan, ng mga born again, mga iba, huwag natin ituro yung ikapu. Baka magalit sa atin ang tao. Lalo na yung yung mga nasa simbahan, yung mga manang, 1986-87, ang mga manang doon. Ang pangalan po ng grupo na CWL, CWL. Yung nakapandong lagi. At galit pag may mag-ingay. Kayo matagal sila
Huwag mong simbahan. Huwag kayo maingay. Kami naman, hihingi kami doon sa pare, Pader, ayaw namin sa simbahan kasi marami mga sumisita sa amin doon. Bigyan mo kami ng kwan doon kahit sa kwarto lang. Kaya nasanay po kami sa yung tulad yung kwarto sa ibaba, no? O ngayon, 90, lumabas na si Pope John Paul II, yung charismatic Pope. Tapos, ipinatupad na ni Pope John Paul II yung pong Vatican II. Sabi niya, hindi, pwede na ngayon magsayawan sa loob ng simbahan, pwede na kayo pumalakpak, pwede na kayo makinig o umawit ng mga awiting makalangit. Wala na silang magawa kasi ang order galing sa itaas, galing sa Santo Papa. Yun ang dahilan kung bakit, no? Ituturo mo. Ang sinabi ni Brother Mike, wala tayong sisinuhin. Ituturo natin ang katotohanan, buong katotohanan, hindi kalahating katotohanan. Kasi mayroon tinatawag, kapatid, yung tinatawag half-truth. Ang half-truth, kalahati lang ng katotohanan. Sabi ni Brother Mike, magalit na kung magalit ang tao. Importante sundin natin ang pinagagawa sa atin ng Diyos. Nangaral po kami ng buong tapang. Hindi pwedeng magkaroon ng bisyo ang isang preacher o isang mangangaral. Alam mo ang nakalaban namin noon, mga kursilista. Kasi yung mga, pag-attend mo sa kursilyo, pagkatapos ng ultria, nagsiinuman yung mga preacher doon sa likod ng simbahan. Ang ginawa po ni Brother Mike, hindi natin sila pwedeng kanin. Itama natin yung mali. Sino ngayon yung leader ng Corsilio doon sa El Shaddai? Si Brother Gomer, kapatid ni Brother Mike. Yon. Para malaman yung history. Sabi ni Brother Mike, Gomer, sumama ka na lang sa El Shaddai. Dito ka na sa charismatic natin. Kaya si Brother Gomer, iniwan niya hindi naman iniwan yung Corsilio, inano lang niya, sinuportahan din niya, pero naging elder na po siya. Kasama po siya sa elder ng El Shaddai. Kasi ang El Shaddai, there are 12 elders, then 12 assistant elder. So, simula noon, tuloy-tuloy kami sa pangangaral. So, hindi po kami yung turuan mo, Brad, ito lang ituturo mo. Hindi. By leading of the Holy Spirit. Kasi ang nakakaalam po sa crowd, sa tao, ang Diyos, hindi naman yung kapwa-tao. So ang Panginoon, i-guide niya yung bibig mo, yung katuruan mo, doon sa needs ng mga attender o mga dumadalo. Dito naman, hindi lang kayo ang dito. Million of people listening, viewing in the internet. Ito. Hindi lang live tayo, pero pag iyan ay in-upload nila, napapanood yan sa lahat ng prayer partner around the world, buong mundo. So ang tinitingnan namin itong mga ngaral, hindi lang kayong mga nandiyan nakaupo. Ano yung needs ng OFW? Dapat may matutunan itong mga OFW. Kaya nagkakaroon kami ng topical. Tandaan ninyo, ang turo naroon sa pamagat. Kasi yung gospel,
Napakinggan na niyo yan kay Father, kay ganito, sa mga misa. Around the world, live na ngayon ang mga misa. O, kami naman, ang mga preacher, tinatanong namin, Lord, ano ang kailangan ng iyong bayan? No? Ito, yung sinasabi niya dito, Panginoon, ang kalooban mo'y ituro sa akin. Paano mo malaman ang kalooban ng Diyos? Mangmang ka sa salita ng Diyos. Bakit? Ang kalooban ng Diyos napapaloob sa kanyang salita. The Word of God is the will of God. Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos kung ikaw ay mangmang sa salita ng Diyos. Anong sinabi sa Josue 4:6? My people perish because of lack of wisdom, lack of knowledge. Ano yung wisdom? Ano yung knowledge? Bakit si King Solomon, ang hiningi niya hindi pera, hindi kayamanan. Ang hiningi niya, karunungan. Kaya binigyan siya ng Diyos ng karunungan na walang makakapantay. Sinabi ni Yahweh, Solomon, ang hiningi mo ay karunungan, wala pang ipanganganak na tao sa mundo na malampasan yung karunungan mo. Kaya dumami ang asawa ni King Solomon. Alam mo ba ang asawa ni King Solomon? 700 plus 300, 1,000. May reserve. Sana all. Ha? O, tingnan mo yun. Alam mo ba yung mga asawa ni King Solomon? Yon yung mga regalo sa kanya ng mga hari, mga kingdom sa buong mundo. Yung mga anak lang prinsesa, hindi naman nanligaw si King Solomon dun. No? Ngayon, sa atin naman, yung Queen of Sheba, hindi iyan lang ang reyna na hindi po na asawa ni King Solomon. Ngayon, bakit Sheba? Queen of Sheba. Hindi nyo ba alam na si King Solomon, pumunta si Queen of Sheba sa Israel para magdala ng isang barkong ginto na halaga ng mahigit 13,000 metric tons para ipatayo yung yung ginto na templo. Ang nagbigay po noon yung Queen of Sheba. Amen? Amen? At iyan ay nakalagay sa isang lugar na sinabi ni Lord, ang mga taga-Sheba, sila ang kasamang maghahatol sa inyo sa mga huling araw. Kung saan nanggaling yung Queen of Sheba. Punta ka sa Bohol, may kwan doon, pantalan si King Solomon, doon dumadaong lagi yung kanyang barko. Ang pinunta ni Jonas, Bohol. Kasi sa buong mundo, ang Tarses, wala ka makikitang Tarsier, kundi yung Tarsis lang. Kaya tinawag siyang Tarsis, kasi doon lang nabubuhay ang isang hayop na malaki ang mata. Tarsier. O, saan makikita yan? Sa Bohol. Ang tawag po sa Cebu ay Queen of South. Kaya yung Queen of Sheba, doon galing yun. No? Alam mo kung bakit ang mga tao ay hindi nila alam yon? Hindi naman nila inaalam eh. No? Amen?
Nung nandun ako, no, ito, napakabait talaga at masunurin itong mga, kasi yung isang dato, akala ko nga yung dato puti, suka. Dato pala yan sa Cagayan de Oro. Ang pangalan po ng kaya Oro, gold. Si Dato Puti, yung kaibigan ko si General Abios, siya po ang general na nagbantay sa Malacanang panahon ni President Marcos. Tinulungan niya yun si Dato Puti. May tinatawag to ancestral domain. Yung pong mga taong sinauna, ang lupa nila hindi pwedeng kamkamin at hindi pwedeng ibenta. Pinatituluhan po ng isang dato yung 29,000 hectares. Hindi ka pwede maging dato kung wala kang 10,000 tauhan. Yung pong Cebu Pacific na nag-crash doon sa Virgin Forest sa Cagayan de Oro, yan po ay lugar ng isang tribo. Ang mga ginto doon, kasi hindi pwedeng pasukin yun. Pagpasok mo sa ilog, pag may makita kang itim na bato na mabigat, ikuskus mo, dilaw. At sinabi sa akin ni General, Bay, sama ka sa akin. Pinababalik ako ng kwan doon, ng kaibigan ko. Mamulot tayo ng bato doon sa ilog. Tapos, ang ginawa niya, sabi niya, kasi yung mga tao doon, napakabait, napakabuti. Alam bakit? Nagkalat lang yun, hindi pwedeng pulutin nila pag walang utos yung dato nila. Si General, sabi niya, sige, kumuha ka dyan. Dato, General, kumuha ka dyan. Ako malaki utang na loob sa'yo. Kasi napatituluhan niya yung tinulungan ni prayer partner yung si General Abios, retired general. Siya ang may hawak ng Malacanang. Ito na sabi niya. Ikaw, Binta, kuha ka. Kumuha ka siya. Batong itim, kinuskus niya dilaw. Bininta niya sa Cebuana Pawn Shop, 300,000. Brother Bay, tabi pala doon, nagkalat lang. Kung kailan naman, na COVID, namatay siya. Sana, dalawa kami ang pupunta doon. Sabi ko nung kay General, pambira, di natupad yung ating pangarap dalawa. Punta sana tayo doon. No? Ang mga tao doon, ang utos ng hari. Kaya dito sa atin, 135 tribes, puro mga kwan yan. Mga sultan, mga dato. Akala ninyo, dato puti, suka lang, no? Parang kwan yan. Kaya nga, hinanap ko yung aking angkan eh. Bakit kakaiba yung aking apelido? Sumuroy. Bay Gonzales Sumuroy. Sabi ng isa, Bay, ang lulo mo, sultan, dato. Sabi ko, saan yun? Naroon sa Leyte, Samar, sa Palapag. Nandoon yung rebolto ni Agustin Sumuroy. Tiningnan ko, kamukha ng kapatid ko, si Misoy. Si Misoy, kamukha ni Duterte yun eh. Yung kapatid ko. Yun pala, tayo pala may kanya-kanyang tribo. Hindi ordinaryo tayo. Ang Pilipino pala, hindi lang nanggaling sa isang lahi. Pag sinerch mo, mahigit po tayo 135 tribes. Tribo na kung saan hanapin mo yung kadugo mo, mga sultan yan, mga dato. No?
Amen? At ang mga tao nung una, puro mabuti. Hindi sila nangangamkam na hindi kanila. Ha? Kaya nung tayo maliit pa, mayroon tayong tinatawag na sa school, elementary pa lang, good manners and right conduct. Sasabihin ng teacher, o ikaw ha, huwag kang magsalita pag hindi ka tinatawag. Magmano ka sa mga tiguang sa matatanda bilang paggalang. Huwag mong kunin yung bagay na hindi sa iyo. Amen? Huwag mong pakialaman yung asawa na hindi mo asawa. Amen? Kaya doon ang mga tao proud. Ang isang nanay, akala mo, baboy, isipin mo, 25 yung anak, isang babae lang. Ay hindi naman nagtaksil yung asawa. Kasi sila, ang atin pong kwan talaga, mayroon tayong banal na pagkatakot sa Diyos simula pa nung tayo sa mga ninuno natin. Ha? Iyon ang dapat ibalik. Yung good manners in right conduct. Nasa Biblia yun. Kaya ang sinabi po dito sa ating aralin, no? Lord, teach me, become good. Ibalik natin yung dating mga ugali. Amen? Yung mga taong walang utang na loob, mas malansa pa sa isda. Yan ang mga taong walang kaliskis. Alam mo ba yung isda na walang kaliskis? Kaya malakas ang uric acid yan kasi malansa. Yung isda na makapalang kaliskis, walang amoy yan, walang lansa yun. Amen? Yun ang sinasabi doon ni Rizal noon, no? Na mas masahol pa daw sa isda na malansa, no? Okay. So, ano ang benepisyo? Number 1, ano ang benepisyo ng gumagawa ng mabuti at sa mga taong nagtitestify, God is good? Kailangan yung pong kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyo, ikwento mo yun. Kaya minsan ako pag nagturo, may kasamang kwento. Okay. Tandaan ninyo lagi, ang bawat tao may kanya-kanyang kwento ng buhay. Amen? Kailangan ma-reach mo yung kanilang kwan. No? Okay. What are the benefits of testifying God's goodness? Testimony is a powerful tool in sharing what God has done and continuing to do in our life. Sharing our testimony can lead a person to salvation as closer together. Kaya hindi po pwede kaya minsan sumisingit yung mga patutuo namin. Si Brother Mike, sabi niya, mahalaga yung nangyari sa buhay ninyo. Kasi yan ay nakukumbinsi ang mga tao diyan na sa testimony ninyo, sasabihin ng tao, masama palang tao dati ito, bakit nagbago? May pag-asa rin ako palang magbago. Dati masama ito, bakit naging mabuti ngayon? O ako, gusto ko rin maging mabuti. Kaya, sa Bible, mayroon po tayong tinatawag na Good Samaritan. Pag kinuwento mo at titingnan mo yung ginawa ng Good Samaritan, hindi po siya Hudyo. Ang binugbog ay Hudyo. At ang Samaritano, hindi magandang relasyon nila. Kaaway pa nga ng mga Samaritan yung Hudyo eh. Pero yung binugbog yung Hudyo, halos mamatay na. Nakita ng mga saserdote, umiwas sila. Kawawa naman. Hindi naman, tumulong. Nakita ng Levita, yung Levita nagtatrabaho sa kawawa naman, hindi naman tumulong. Itong Samaritano, bumaba siya, ikinarga niya ang Hudyo na kaaway niya. Kaya yung love your enemy, yun ang pinakamagandang kwento. Kinalimutan ng Samaritano yung hidwaan ng mga Samarian at saka mga Hudyo.
kaaway niya, tinulungan niya. Kinarga niya sa kanyang hayop na sinasakyan. Dinala niya sa bahay pagamutan, ospital yun. At doon may down payment din. Parang sa atin na hindi ka gagamutin kung walang down payment. Siya doon, sinabi niya itong paunang bayad. Bukas babalik ako dito, kung mayroon pang babayaran, ay ako na ang magbabayad. Isipin mo, kaaway mo, kinaawaan mo. So dapat yan, kalimutan mo na may galit ka sa tao pag ang tao ay nangangailangan. Dapat ang kabutihan ay siya ang mamamayani sa ating mga puso. Amen? Amen po ba? Yon. Kaya meron tayong testimony. Number of testimony sa Bible, yung Good Samaritan. Kaya tinatawag siyang Good Samaritan. Amen? O yun. Itong sinasabi ang benepisyo ng isang taong nagpapatotoo. Sabi nga, testimony is a powerful tool in sharing what God has done and continuing to do in our lives. Sharing our testimony can lead a person to salvation as closer to God. No? Hindi lang yung pagalingan sa Bible. Marami ang magaling sa Bible. Pero wala namang testimony ang maganda. No? Yung may testimony, kinuwento lang niya yun. Maya-maya, umiiyak na yung tao. Lord, paano mo siya binago? Baguhin mo rin ako. Turuan mo ako, Lord, paano sumunod sa iyong kalooban. Amen? Okay, number 2. Lord, teach me become good. Number 2, what is the purpose? Ulitin ko, God is a God of purpose. What is the purpose of God's goodness to us? May dahilan kung bakit ang Diyos, sa kabila na masama ka, mabuti pa rin ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Kasi gusto ipinakita ng Diyos na siya'y Diyos na mabuti. God is good all the time. Hindi nagsasawa ang Diyos sa paggawa sa iyo ng kabutihan. Amen? Okay. Ang sabi po dito, theologian James Bryan Smith defines, pag sinabing defines, pinapaliwanag ng theologian. Okay. Bigyan ko kayo ng si Bishop Bacani ay Doctor of Theology. Doctor of Theology. Theologian. Kami mga disciple, nagtapos kami sa kurso na Theology, Mariology, Christology, lahat ng logy. Anong ituturo namin kung wala kaming pinag-aralan? Isang theologian nagpaliwanag, si James Bryan Smith, defines goodness as that which work for the benefits or betterment of another. That which is good makes us better, heal us, restores us, improve us, strengthen us, at ano pa mga as-as na yan? And make us right. Sabi doon, which is a good, makes a better, heals us. Yung mga may sakit, no? Ang sakit ng Pilipinas, hindi nakakalimot. Diba, inaawit na noon, nung tinanggal na si Irap, inawit lang ni Gloria, Lord, heal our land. Lord, heal our land. Hindi pa rin gumaling. Patuloy pa rin ang siraan. Amen? Dapat yung heal na yun. Nalibing na nga, gusto ipahukay pa, itapon pa yung abo ni Marcos doon sa, What a mighty God. Dapat,
Pag ikay nagpatawad, forgive and forget. Kaya patuloy ang hilahan ngayon sa politika. Kaya huwag kayong sumali dyan sa mga away sa Facebook. Huwag kayong mag-comment. Ang i-comment ninyo, pandi kayo walang kaaway, good day. O, sino mag-aaway sa'yo? Good day yung sinabi mo. Yun lang ang aking comment. Happy day. O. Amen? Kaya maraming tao ngayon, nag-aaway-away dahil dyan sa, huwag niyong gamitin yung Facebook mo para mag-comment ka na mag-comment. Comment mo yan, komentaryo mo yan, isa ka na lang, huwag mong i-share yan. Amen po ba? Ikuha mo doon sa Facebook, God is good all the time. O, sino mag-aaway sa'yo? Amen po ba? Ambot sa inyo. Amen? Ang purpose po yan ng kabutihan ng Diyos, to heal us, to restore us, para ibalik tayo sa pagiging mabuti. Improve us, para improve ang ugali mo, pati bayan mo. Improve us, strengthen us, and make us right. Amen po ba? Alam mo yung right. Sabi ng isa, alam mo, kaya hindi ka masaya, masamang, hindi right person yun na pangasawa mo. Kaya hindi ka happy sa mga kaibigan mo, is not right person na naging kaibigan mo. Magpalit ka ng kaibigan. Yung mga taong negatibo, huwag kang sumama doon. Hihilahin ka niyan pababa. Ang taong negatibo, laging sinabi, ang hirap niyan, mahirap gawin yan. Paano kaya yaman doon? Puro mahirap na yung sinasabi. Kaya nga ang mga hihirap, ang pinag-usapan puro kahirapan, walang yayaman kung puro mahirap ang kasama mo. Sumama ka sa mga pinagpala, tiyak pagpapalain ka ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Yan. Okay. Because God is good, God will always is alignment with His character. Gusto ni Lord i-align tayo sa kanyang karakter. Ang karakter ni Lord, God is good all the time. Amen po ba? Okay. Number 3. Ito na. Why is it important? Important kanina, purpose. Bakit mahalaga ito? Yung God is good, no? Why is it important to reflect? Ito na, reflect. Reflection. Sabi ng mga pare, uy, mahal na araw. Mag-reflect ka naman. Magmuni-muni ka. Bawasan mo naman yung kinakain mo. Amen po ba? Grabing reflection ni Jeffrey. Kami, sabi niya, pag may karne, ayaw ko. Out. Gulay lang. Saka, isda. Pumutindi si Jeffrey, no? Okay. Why is it important to reflect the goodness of God? Isipin mo lagi. Yung kabutihan ng Diyos. Alam mo, pinakamagandang refleksyon? Sa sarili mo. Yung bang isipin mo kung ano nung kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Alam mo ba ang sabi ng isang kaibigan ko? Bye. Kasi nagtatawagan kami sa pangalan namin para mga kumpare ba, no? Kaya ang kaibigan ko, wala pang 10. Pero kaibigan ko sila noon, hanggang ngayon. Mga 40 years na kami magkaibigan. Hindi naman kailangan paramihan ng kaibigan. May kaibigan mo lang pag may pera ka. Pag wala ka ng pera, hindi ka na kaibigan noon. Tandaan ninyo, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon.
At ang tunay na kaibigan, dumadamay. Dinadamayan niya yung kaibigan niya. Amen? O, ito na. Okay. Sabi ng isang kaibigan ko, bye. Ano, pre? Alam mo, ang tagal na natin dito, senior na tayo. Sabi ko, huwag mo sabing senior, di pa tayo tiguang, bata pa tayo. Sabi niya, sa aming pag-uusap ng mga friend ko, yung salitang, count your blessing. Ha? Bilangin mo na yung kabutiang ginawa sa iyo ng Diyos. Yung mga blessing na ginawa sa iyo ng Diyos, mas marami yan kaysa mga problema at pagsubok na dumating sa buhay mo. Amen? Sabihin mo, count your blessing, sister. Huwag mong bilangin yung kabiguan. Tawa tuloy si Luningning. Huwag mong bilangin yung kawalan. Kung ikaw may naloko, ang importante hindi ka nanloko. Kung ikaw may naloko, para makamove on ka, charge to experience. Forget and forgive. And move on. Magsimula ka ulit. At saka, piliin mo na yung mga taong kasama mo. Okay? Sabi ko nga sa inyo, pag kasama mo negative, negative is always negative. Ang hirap yung mga taong mga negatibo ang iniisip. Puro lagi hirap. Kaya hirap na hirap din sa buhay eh. Puro wala. May pera ka, wala. Oh, paano magkaroon yan? Puro wala yung bibig niyan. Amen po ba? Pero pag sinabi mo, God is good all the time, darating yung aking answered prayer. Amen? Palapakan natin si Lord. Amen? Amen po ba? Yon. Okay. Ang sabi po dito, David, ang kuwan po dito si Haring David, no? Sabi dito ni David, David called us to take the time to look back on our lives and reflect. Yung salitang look back, ang sabi diyan ng Panginoon, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa kanyang paruroonan. Pag tiningnan mo yung buhay mo, kaya nga panahon ng Kwaresma, panahon ng reflection ngayon. Hindi panahon ng chismisan. No? Mag-isip ka kung anong ginawa sa inyo sa kabutihan. At pag-isipan mo kung sino yung taong ginamit ng Diyos para pasalamatan mo sila. Sapagat ang taong walang utang na loob, hindi pinagpapala ng Diyos. Amen? O yon. Look back, sabi ni Haring David, at the goodness of our God, we are encouraged to praise. Ito. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, yun ang nag-encourage sa atin para tayo sumamba, magpuri sa Kanya. Amen? Okay. To praise God. God for His greatness and compassion and His faithfulness, and to thank God for His many gifts throughout our lives. Alam mo salitang gift? Ang daming regalo sa si Lord. Yung wala kang sakit. Health is wealth. Isang pinakamagandang regalo ng Diyos sa iyo, yung wala kang karamdaman. Ang regalo sa iyo ng Diyos, yung bang nakaabot mo yung edad, 70, 80 na ako. Alam niyo ba ang cycle ng buhay? Based to my experience, to my Komari Chinese. Ang Chinese naghahanda ng pinakabunggang handa pag dumating ang edad nila 60 anyos.
ang 60 years old, senior sa atin. Sa mga Chinese, ang 60 years old ay cycle ng buhay. Na kapag ikaw ay lumampas sa 60, bonus mo na yan. Kaya doon nagpapasalamat ng mga inchik. Ha? Ang mga kumari ko, mga big time, mga inchik. Yung isa, ang asawa niya, pamangkin ni Henry C. Taga Divisoria. Yung isa, kumari ko, pinsan ni Losyutan, yung kanyang asawa. Ha? Yung isang kumari ko, ha? Kumari ko. Kaya lang, sabi ng anak ko, Dad, yung ninang ko, hindi ko pa nakita simula na ako'y pinanganak. Ang hirap magkaroon ng kumari kang mayaman. Hindi makapunta yung anak mo. Kaya ang kunin mong kumari sa mga anak nyo, wag yung piliin nyo na, yung mga kapitbahay lang ninyo. O, kayo dyan mo wala pang mga asawa, ha? Isang tips. Ha? Kawawa yung anak nyo pag Pasko. O, pag mamamasko, nasaan ninang ko? Tingnan mo yung anak ko, si Aaron, mag-34 na yan, 34 na. Chip cook yan eh, chip cook. Dad, nasaan na yung mga ninang kong mayaman? Bakit hanggang ngayon? Buhay pa ba yun? Sabi ko, huwag mo na intindihin yan. Amen? O, yan. Ha? So, yung gift ni Lord sa atin, alam mo kung ano? Buhay. Sabi mo, buhay. Anhin mo ang yaman kung ang iyong sinasabi, aray, aroy, aray, aroy, aroy, aray. Ibig sabihin may sakit ka. Ha? Pero pag wala kang sakit, pwede ka magkape ng 7 beses o 5 beses sa buong maghapon. Walang basagan ng trip. My trip is coffee. I'm a coffee lover, you know. Masaya ako pag ako'y nagkape. Parang ang feeling ko, ang yaman-yaman ko. Palapakan natin ang Panginoon, no? Amen? Amen po ba? Lalo na pag naroon ako sa Starbucks. Ah, wow! Palapakan natin si El Shaddai, no? Hindi, sa totoo lang, ang sarap ng pakiramdam eh, no? Yung ambience ba yun? Sipin mo, 3 taon ako sa Singapore. Ang aking katuwaan lang, Starbucks. Pag pumunta ako doon sa mall ng mga Pilipino, ano ang tawag ng mall na doon? Lucky Plaza. Ang pinupuntahan ko lang doon, magkape. Tapos sabi ng isa, Bay, saan ka? Dito pupunta ako dyan. Naku, lumaki yung gastos natin, pumunta dito, kaya kamahal-mahal ng kape doon. Kaya hindi na ako sumasagot. Palapakan natin ang Panginoon, no? Woo! O yun. Kung saan ka masaya, doon ka. Walang basagan ng trip. No? Ano pakialam nila sa buhay mo? Kung sila ay walang mudo, bahaya mo sila. O, amen? Okay, ito na. Malapit na tayo matapos. Okay, number 4. How to appreciate God goodness. Mayroon pong 5 practical ways to express gratitude to God. Itong 5 ito, tandaan nyo, ang ating teaching nasa huli para maiuwi kayo. Amen po ba? Okay, number 1. 5 practical ways to express gratitude to God. Number 1, begin the day with thanks.
umpisan mo ang araw mo, araw-araw magpasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan. Amen? Amen po ba? Kaya sarap, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Alam mo ang nag-compose ng awitin na yan? Nilagay ng Diyos ang awitin na yan sa puso ng composer na yan. Mahalaga po yung composer. Siya po ang gumagawa ng mga awitin. Amen po ba? Okay, number 2. Number 2, practical ways to express gratitude to God. Thank Him in your worship. Mag-umpisa ka na ngayon. I worship you, Almighty God. There is none like you. Mayroon pang karugtungan. There is none like you. O yun. Ha? Kaya ako natuto, ako bago ko mag-preaching, mag-aawit muna ako. Kaya lang, kung ako ang kakanta, wala nang trabaho ang mga choir. Palapakan natin ang Panginoon. No? Trabaho nila yan eh. Amen? Yan. Araw-araw. Ha? Purihin mo siya. Pasalamatan mo siya. Sambahin mo siya ng mga awiting makalangit. Amen? Number 3. Number 3, practical ways to express gratitude to God is speak of all of His benefits. Ulitin ko po, speak of all of His benefits. Sabihin mo lagi sa Panginoon, Lord, salamat sa mga benepisyo. Alam mo, bigyan ko kayo ng sample ha. Ang inyong pag-upo dyan is a big, big benefits of privilege. Kasi hindi lahat na international ko na nandito. Isang malaking benepisyo yan sa inyo na nandito ka sa piling mismo ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Oh. Kaya lagi kong sinasabi ng Panginoon, thank you for the benefits na nakarating ako ulit sa Hong Kong. And you know, Lord, 25 years bago ako makarabalik sa Hong Kong. Amen? Nung panahon na yan, si Brother Bobby, grabe, yan ang barkada namin eh. Mga choir, mga lumang disciple, doon kami lagi sa kanila. Sisters, hindi ko namin nakikita yan kasi may trabaho yan eh. Ang inaatupag yan, mga diamond, mga relo. No? Pero si Brother Bobby, kakuan talaga namin yan. Kasama. Yan, si Brother Doming. Yung iba pang mga kasamahan namin. Isipin mo, 25 years. No? Bago ako makabalik. Kaya, hindi ako namamasyal. Sinusulit ko yung magsi 6 months na ako pero hindi pa ako nakapunta sa worldwide. Di, totoo yun. Hindi pa ako nakapunta dito mag-ikot-ikot. Kasi, sinasabi ko kay Lord, Lord, ano po ang topic natin? Yung mga topic natin, tandaan nyo, hindi po yan sarili kong mayroon yan pinanggalingan. Okay. Number 4, thank Him as you read His Word. Matuto kayong magbasa ng Bible. Magpasalamat kayo. May mga tao na mahal ang cellphone, inaabot ng 50 mil. May Bible, hindi makabili. Magkano naman Bible? Taas ang kamay. Sinong gusto magka-Bible? Taas ang kamay. Yung wala pang Bible, hindi ako magbibigay sa inyo. Bumili ka ng Bible mo. Kasi iba kasi yung ikaw ang bumili kaysa yung hiningi. No? Amen po ba?
investment mo yan sa langit. Amen po ba? At ito na, panghuli, no? Palakpakan muna natin si Lord. Salamat sa kanyang kabutihan. At ang panghuli ay number 5, thank Him for the hard things. No? Salamat, Panginoon. Kahit gaanong mga pinagdaanan naming hirap, napagtagumpayan namin because of you. Dahil sa iyong kabutihan sa amin. At saka magsitayo na tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, sister, brother, sabihin mo lagi sa Panginoon, Lord, teach me to become good. Taas ang kamay. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Yahweh. Thank you, Jesus. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmulat, hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo siyang gabay sa kasakitan, nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo, kailan may di nagbabago ang kabutihan mo, buong buhay ko iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Bakit tayo ay umaawit, nagpupuri, nagpapasalamat dahil po sa kabutihan ng Diyos sa atin. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, ang Diyos hindi nagkulang sa atin. Napakabuti ng Diyos, maunawain, mapagmahal, mapagpatawad.
Yan ang Diyos natin. Mabuting Diyos. Kung malaman lang ng tao sa mundong ito na mayroong Diyos na nagmamahal, mayroong Diyos na napakabuti, disin sana tahimik ang mundong ito. Walang pang-aapi at walang pagbibigay ng pahirap sa kanyang kapwa. Thank you, Lord, and thank you, Jesus. Lord, teach me to become good. Yan ang sinabi ng isang taong naghahangad na maging mabuti, maging mabuting asawa, maging mabuting katulong, maging mabuting kaibigan, maging mabuting tagasunod ni Kristo, at maging mabuting kaibigan sa kanyang kaibigan. Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng ito. I-bless mo, Lord, lahat ng mga prayer request ng aking mga kapatid, ang kanilang mga kahilingan, ang kanila pong mga hanap buhay, ang kanilang mga employer, ang kanilang pong mga kamag-anak sa Pilipinas na ilayo sa anumang sakit, sa anumang karamdaman. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papulit pasalamat ngayon at magpakailanman na tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless you all. Let us all give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks and praise. We give thanks, O Lord. We give thanks. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Baging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan.
Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo ng talas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Deringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.